So, ayun, last week, ang ganda ng first episode natin, Do Not Be a People Pleaser. Sino dito natuwa at medyo nais kayo na ang pagpi-please pala ng tao ay really exhausting, no? Nakaraan nag-uusap kami ng crew. Pastor, tinanong nila ako, Kuya, paano ba natin malalaman kapag piniplease na natin ng isang tao? Or may mga times ba na dapat natin silang please? Yes. There's a hairline there. Kasi, alam niyo po, ang pagpi-please, maganda naman i-please ang tao, right? Like our parents, our neighbors, how to please them by following and obeying God's words, di ba po? Kasi sabi sa Bible po, nakalagay po doon na masama bang i-honor ang ating mga magulang? Hindi. In fact, the Bible said, honor your father and mother. Yun po ang sinabi ng Panginoon, and sometimes we are honoring them through our respect, di ba? Through our gifts, di ba? Hindi po masama na i-please sila somehow, but may mga times na talagang we're pleasing the people for the sake of magustuhan lang tayo or maging included tayo sa isang grupo. That is nakakapagod. That is exhausting. Kaya, alam niyo po, ngayon, matagal ko nang pinag-iisipan ito na i-share sa inyo. At alam niyo, ang pagiging leader, minsan may hairline din dun na Japes? May hairline din dun sa part na yun. Kasi pag leader ka, dapat daw mabait ka. Dapat daw gentle ka. May parts naman na kailangan mong maging matapang. Kailangan mong maging firm. At isa sa mga natutunan ko sa tatay ko, meron dalawang klase ng leadership, and dapat tayo bilang leader ay maposes natin tong dalawang katangian na to. Paminsan-minsan, lamb ka, paminsan-minsan, lion ka. Ulitin ko, minsan lamb, minsan lion ka. May mga times po sa buhay natin, sa leadership natin, especially pag nasa corporate po kayo, no? Ako, nagtrabaho na ako sa corporate. Grabe. Maybe you could relate. Some of you here, parang sinasabi, toxic. Parang sinasabi dito, parang sinisiraan ako, gini-guilt trip ako, pina-power trip ako ng mga taong ito. But you have to have this leadership traits. Number one is you have to be, you have to have that trait. Maging lamb ka. Ibig sabihin po ng lamb, maging meek, maging gentle. May mga bagay po na kailangan na nating i-let go. Alam niyo yun? May mga bagay na hindi na natin kailangan patulan. At ang sarap kasi ng walang kaaway. Alam niyo ba yun? Yung parang papasok ka sa corridor ninyo, sa opisina ninyo, wala kang iniisip na kaaway kasi in-overlook mo yung mga pagkakamali or ginawa sa yung mali. Basta ikaw, nakafocus ka sa trabaho mo, and of course, nakafocus ka sa mga kasama mo. Kapag ginagawan ka ng hindi maganda, ikaw, hindi mo sila gagawan ng maganda kasi pag ikaw okay ka, okay ang lahat, di ba? Nasa iyo rin minsan yan minsan ang problema ay nandun po sa reaction natin. Alam niyo ba yun? Parang na-fuel yung galit, yung emotion by how we react. For example, nalaman mo pinagchismisan ka. Nalaman mo pina-power trip ka. Ipa-power trip mo rin ba sila? Paparinggan mo rin ba sila sa thread, sa X at sa Facebook or sa Instagram, sa notes? 'Di ba? Malaking factor po kung paano tayo mag-react. Kaya dito po sa youth namin dito sa church, mga leaders po dito, I always teach them, if you're hearing parang mga gossips or if you're hearing parang mga bad comments, hey, nasa sayo yan kung lalala o hindi. Kapag nakarinig ka na ng chismis at hindi mo pa naman talaga nakita at hindi mo man napatunayan, do not react, do not comment, and take those hearsays and rumors as information. And when the moment you receive that information, you don't have to tell it to somebody bakit hindi pa naman totoo. At kahit totoo yun, you have to cover these people because that is the great attitude na kailangan natin ma-acquire. Alam niyo po yun. I know nakaka-relate ka dito sa part na ito. Bakit? Tatrabaho ko sa opisina. Nag-work ka sa eskwelahan. Estudyante ka. Alam niyo po, lagi ko sinasabi sa mga youth
loving difficult people is a virtue. Alam niyo ba yun? May mga tropa ba kayo, ang hirap mahalin, pastor? Di ba? Pero, ang galing kasi, parang natitiis mo. Di ba? Meron kang fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, etc., etc., na yung fruit of the Holy Spirit. You have this virtue, you have this self-control para tiisin at mahalin talaga yung mga difficult people. Alam niyo, mga magagaling pong leader ay wala yan paano sila magsalita. Given na yun communication, yes. Pag leader ka, talagang dapat nagko-communicate ka. You know how to communicate. Leaders are readers. They're wide readers. But, leaders, don't forget, they're not just leaders. They're not communicators. But also they're lovers of their members. Kasi yung mga follow mo, especially po sa simbahan, no? Yung mga tao dito, hindi binabayaran. Yung spirit po ng volunteerism dapat naroon. Ngayon, kung hindi ka lamb, imagine mo, puro sila nako-condemn sila, ganito kayo, dapat ganito, walang love or whatever, naku, lalayasan ka talaga ng mga youth mo. And of course, may mga times po na yes, lamb ka. Pero maganda, may mga times din na lion ka. Ibig sabihin ng lion, you are exercising hindi po yung authority. Gusto ko pong malaman ninyo na tayo po dito sa simbahan ay hindi po tayo ang pinaka-authority dito. Kasi parang nami-misinterpret na nila eh. Pag pastor ka, dapat you're the supreme, you're the authority, you're the superior, you're the preeminence, you are the prominence of the church. No. The supreme, the power, the authority of the church is Jesus. Ngayon, tayo po ay binigyan ni Jesus, ng Panginoon, ng authority not to be the most powerful, kundi tayo po yung mag-oversee. Okay, I'm laying the foundation, okay? Para po at least pag in-explain natin to sa mga tropa natin, alright, okay, ganun pala yun. Now, if you're going to ask me, how much authority do I have to my members, to the church? My answer to that question is nothing. Zero balance. But of course, as a pastor, as an elder, I have to do my job, I have to do my calling to oversee the whole picture, the whole members, the whole church na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Now, paano mangyayari yun? Sometimes you have to be firm. Ang mga lion, may po yan, mga lions po, very authoritative. Okay. Hindi sila authoritarian. Dalawa kasi yan, authoritarian at saka authoritative eh. So, tayo po bilang mga leaders, may mga part tayo na dapat maging lion din tayo somehow. Dito natin ina-exercise yung, hey, let's do this. Let's do this. If we will not do this, we will not fulfill yung sinulat nating goal or whatever. Now, gusto ko pong malaman ninyo to sa leadership, napakahalaga po ng attitude. Sabihin nyo nga po, attitude. Kahit saan naman di ba? Kahit saan ka magpunta, nga hanapin mo. May mga girls dito, sino po ang hindi tumitingin sa itsura mo? Hindi, pagpatotoo kayo, tumitingin kayo sa itsura, mga boys, di ba? Tumitingin tayo sa itsura, pero ang una natin tinitignan talaga, yung attitude. Parang nakakakilig at nakaka-turn on yung mga may magagandang attitude. But of course, itong attitude na to ay i-contextualize natin sa leadership. Alam niyo po sa corporate, no, unahan ko na kayo ha. Nag-work po kasi ako sa Manila sa Moldex and then sa Resorts World Manila. Grabe. Wala na akong masay. Grabe talaga. Kaya sobrang blessed ako sa Lord dahil dinala ako ng Panginoon dito sa simbahan. Kanina meron kaming non-nego meeting na lang sineshare ko paano makisalamuha sa corporate world. Pero hindi ko sinasabi na pag ganun ang attitude sa corporate world ay sabayan mo sila. Maganda kapag ito yung attitude nilang rough. Maganda medyo magpakalam ka. Okay, may mga times na alam mo magpakalayon. By the way, muntikan ko lang nakalimutan, pag nagpapakalam ka, 1-to-1 yan. Okay, 1-to-1. Hindi ka pwedeng magpakalam in general.
Kasi pag nagpakalam ka sa congregation, parang walang authority, walang conviction, walang power, walang fire, parang kakainin ka ng congregation eh. Magiging lion ka kapag in general. Guys, this is it. Pero kapag one-to-one, speak with gentleness. Imagine mo, one-to-one na nga lang kayo, sisigawan mo pa siya. Di ba? Parang kawawa naman siya. Kaya, alam niyo po, itong pag-uusapan natin ngayon ay sobrang timely. Lalong-lalo na ngayon po, no, sa mundo, sobrang ingay, sobrang toxic, tapos yung cancel culture, sobrang rampant, may isang pagkakamali lang. Lahat naman po tayo nagkakamali, lahat naman po tayo nakaka-commit ng mistakes, at minsan parang kino-cover pa natin yung mistakes natin by telling other people's mistakes. Parang ang weird lang po nun, no? Alam niyo po, kapag nasaktan po kayo, gusto kong sabihin sa inyo ito, you don't have to shout it out sa Facebook or to someone else. Maganda po ikwento natin to sa Panginoon or go directly to the right person. Ako, pag nasasaktan talaga ako, kanino ko kinikwento? Sa tatay ko, sa nanay ko, di ba? Kasi sila yung nakakaintindi at mas nakakaunawan. After I release my bitterness, kasi bitterness, it has to be released. Hindi mo pwedeng iswallow yan. Pag sinallow mo yan, isusuka mo rin yan eh. At nanamnamin mo yan, and it leads you to hatred, to muhi, to suklam, hanggang hindi ko na alam kung saan ka dadalhin yan. Pero go to the right person. Dami tayong mga parinig. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Ready na ba tayo? Okay, let's talk about attitude. I want to give you 4 things kung paano tayo mag-respond or paano magkaroon ng magandang attitude, di ba? Okay, pero ang attitude po, of course, hinihingi yan sa Lord. At kasi yung fruit of the Holy Spirit, isa doon yung self-control, may gentleness, may love, may joy, may peace. At ang fruit of the Holy Spirit po, wala pong nakalagay na be strong, wala pong ganun eh. Or be matapang, be firm, wala po eh. So, self-control. Kasi pag may self-control ka, alam niyo yun, nag-show ka na ng love, ng joy, ng peace, di ba? Ng gentleness. And you forbear itong mga bagay-bagay na to. At number 1, gusto kong bigyan ng pansin po dito is never hurt God's people. Never hurt God's people. Alam niyo po, madalas hindi natin napapansin na nasasaktan natin yung mga tao nang hindi natin namamalayan. Ang dami po eh. For example, sa opisina, may mga parts na hindi natin namamalayan, nasasaktan natin yung mga empleyado natin or yung mga subordinates natin. Na parang, of course, yes, you're in the position given na yun. Alam niyo po, naniniwala ako na ang Panginoon nilagay kayo sa top position para hilain po ang mga tropa natin pataas. Hindi po para tignan sila at i-look down sila. Because, some leaders believe that they're in the top, to para maging, lang sila, para maging, hey, nandito kami sa top position, sundan nyo kami, tingalain nyo kami, wala kayong magagawa kasi nasa taas kami. No? I believe God put you in that position para po tignan sila, pag-aralan paano sila matutulungan, paano umangat. Hindi po para tignan sila and look down ang kanilang katayuan sa buhay and status ko or status nila sa buhay nila. At tayo rin po sa simbahan, no? Minsan nasasaktan natin ang mga tao nang hindi natin namamalayan. Paano? Sa pera, minsan hindi tayo transparent, minsan hindi po tayo tapat sa ating mga sinasabi, minsan hindi po tayo talaga genuine sa ginagawa natin. What do I mean by that? Marami po tayong ginagawa na parang ginagawa natin itong mga bagay-bagay nito for our self-gain and own agenda. Di ba po? For example, sa pera po, alam niyo po ang pera very delicate issue yan, no? Parang napaka-fragile niyan. Minsan may mga bagay tayo na or mga pera na hindi natin naayos na mabuti. And remember, that's God's money na nasa church. And when we use God's money sa maling paraan, somehow we're hurting God's people. Di ba po? Dapat maging transparent tayo sa part. Especially po sa theology din natin. Di ba? Parang minsan kasi nagiging
ICGCs na, hindi na exegesis. Ibig sabihin po ng ICGCs, ako gusto kong parinig yung nararamdaman ko para patamaan kayo mga member. Tsaka ako kukuha ng verse at ipang susupalpal ko sa iyo at i-condemn ko sa inyo. No, ang exegesis po, get the verse, get the whole picture of the context, get the whole picture of that account, and then kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon, yun ang sasabihin mo. Kaya, sabi kanina dun sa nanay ko, JP, no? Parang, minsan, bakit magpipreach ka? Tapos kalahati dun, pariringgan mo yung congregation. Hindi ba pwedeng kausapin mo na lang sila one-to-one? Kasi, yung mga members po natin, yung mga empleyado po natin, nagbihis yan, natulog ng maaga yan, at gumising ng maaga yan para pumasok ng masaya, tapos biglang magpaparinig ka lang sa opisina, paparinig ka lang sa meeting, paparinig ka lang sa Facebook. Sayang naman po ang kanilang pinunta. Diba po? Kaya mahalaga po yung attitude. Now, i-run ko lang to. Sometimes we hurt God's people through this. Number one is that insulting others when feeling threatened. We insult them kapag tayo po ay na-insecure. Sometimes pag na-easter insecurity natin, no, ang nangyayari, talagang nagpaparinig tayo, ini-insult natin sila kasi nga threaten yung leadership natin. Number two, lying to control outcomes. Lying to control outcomes. May mga bagay po tayo na sinasabi na hindi naman talaga totoo, pero sinasabi natin for the sake of masabi lang para ma-manipulate sila. Right? It happens. Always, minsan, di ba? It happens. And then threatening people to protect reputation or claim credit. Ito, nangyayari ito sa opisina talaga eh. Or sa eskwelahan. Yung kahit hindi naman ikaw yung gumawa ng assignment, tapos aangkinin mo yung credit. Akin to, akong gumawa nito. Para ikaw yung maiangat. Parang kaya mo bang i-atim yun? Come on. Don't do that. And of course, hiding hate behind sarcastic humor. Galing natin sa ganito minsan eh. Diba? Parang dinadaan mo na lang kunwari sa joke, pero ang totoo lang, sinasarcastic mo siya. Alright? Falsely accusing others due to jealousy or competitiveness. It happens. Mocking out of envy. Not just that, belittling those who cause insecurity. Diba? Parang sinasabi na, yan, insecure yan eh. Insecure na nga, binilittle mo pa. Double jeopardy naman. Kawawa naman po yung tao. Diba? Or using guilt or fear who influence actions. Not just that, correcting others harshly. Diba? Pag nagko-correct po, madadaanan natin mamaya. And of course, exploiting people for personal gain. And last one, disguising hatred with humor. But I want you to know this. Maganda po na ma-acquire nating attitude is this. We must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. Alright? Alam niyo po, some people will take offense even if it's not your fault. Ulitin ko po, some people will take offense even if it's not your fault. Let that sit in. Sink in. Alam ko po, nangyayari na sa inyo at nangyari na sa inyo. Hindi ko naman kasalanan, Pastor, bakit sila pa yung na-offend? Di ba? Anong kailangan kong gawin? That's why our response, as leaders, ito po ang magandang response natin. Number one, respond gently when criticized. Pag kini-criticize po kayo, minsan manahimik na lang tayo, Kasi that will fuel the galit, the tension. Not just that, react with grace when corrected. React with grace. Sabi ko po sa inyo, mahalaga po ang reaction, ang response. Kapag sinabi sa inyo, hoy, ikaw, ang tamad mo. Ikaw rin, tamad ka rin. Di ba? Parang nag-away na kayo, di ba? Ay, ganun po ba? Thank you so much for reminding me. Next time po, I'll do better. Okay? Di ba? Rejoice with jealousy toward others whom God has. Maganda yung gifted. Maganda po sa atin dito, natutuwa tayo doon sa mga magagaling. Di ba? Parang ako talaga ang technique ko. Ang technique ko, pag may nakikita akong magagaling na leader, hindi po ako na-insecure. Ang ginagawa ko, dumidikit ako sa kanila. Bakit? I want to learn from them. Sometimes learnings are being blocked and hindered po or na may stoppage ng learning kasi nga insecure tayo.
gusto natin tayo yung pinakamagaling sa room. No. Make sure you are with the best people. Don't aim to be the best. Be with the best people. Technique ko yan. Okay? Kaya ako talagang... Alright. So, next one is remain unthreatened by those who have God's favor. And the last one, refrain from returning evil for evil, which are very rare. Okay? So, that's how we respond sa mga negative and mga criticisms, right? That is number 1. Do not hurt God's people. Number 2, refuse to take offense. Ayan. Parang may hawig dun sa mga sinabi ko, no? Refuse to take offense. Alam niyo po ba na pinagpala yung mga hindi ko naman po sinasabing maging pusong bato kayo, no? Bato lang po ang walang feelings. Meron po tayong feelings. At ang ganda kapag may feeling. And by the way, you can use your emotions, to inspire other people. Diba? You can use your emotions to inspire them, to love them. Because really, people have their emotions. Ako, may emosyon ako. Kayo, may emosyon kayo. Lahat po tayo may emosyon. But, sometimes, huwag naman tayo masyadong maging emosyonal. Diba? Too much emotion ay parang it will lead you to, how do you call this? Parang sobrang kalungkutan or maybe depression, I should say. Talagang iisipin mo yun eh. Satan pa naman po, ang galing mga likot na mga magpalaki ng mga maliliit na bagay. But, number 2, refuse to take offense. Because blessed are the unoffended. Alam niyo po, I remember this, Matthew 11:6. Sabi po dito, and blessed is the one who is not offended by me. I remember yung kwento po ni I don't know, sa mga nanonood po na hindi pa nabasa tong account na to, pero ang ganda nung part na si John the Baptist, nakulong siya. And then, si Jesus, instead na dalawin itong si John the Baptist, ang ginawa ni Jesus, nagpadala lang siya ng messenger niya to communicate. Kasi si John the Baptist po ay medyo nagda-doubt na siya ba talaga yung Messiah? Ano sabi ni Jesus? Hey, blessed is the one who is not offended by me. Minsan parang, Lord, ang harsh mo naman, di ba? Bakit? Tayo lang, hindi tayo dalawin sa ospital, nagtatampo ka na, o hindi ka lang madalaw doon sa graduation mo, hindi ka mabigyan ng gifts or whatever, nagtatampo ka. Ito nga nakakulong. Di ba? Tapos, ang pinaka number 1 na ina-expect yung dadalaw sa kanya, yung Jesus niya, yung Messiah. Si Christ, di ba? I prepared the way for you, Jesus. And hindi ka man lang pumunta sa kulungan para kumustahin ako, dalawin, ano yun, di ba? But, Jesus said, blessed is the one who is not offended by me. So, sa atin po kasi parang our immediate reaction is often anger kapag tayo na-offend, di ba? But that's not in line with the Holy Spirit's teachings. Bakit? Galatians 5:22-23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. And may sinabi po dito sa Proverbs si King Solomon. Sabi, ang ganda nito. Meron parang ganito, no? Na verse. Proverbs 19:11, sensible people control their temper, they earn respect by overlooking wrongs. Sometimes we have to let go. Okay, you hurt me, I'll let it go. Diba? Parang nasaktan mo ako, okay, I'll let it go. Bahala na si Lord sa'yo, kikwento ko na siya. Do not repay evil for evil. Sabi ng Panginoon, it's mine to be avenged. Okay? Alright, number 3. Good attitude dapat tayo. Number 3 na attitude natin is, you have to receive correction. Okay? Yung mga ayaw magpaturo, ito yung maraming insecurity, I believe. Bakit? Feeling nila kasi sila talaga yung pinakamagaling sa room. Ako, yun ang feeling ko. Ba't tayo magpaturo? Lagi kong sinasabi sa mga youth, guys, alam nyo, magpaturo tayo. Kasi kung di kayo magpapaturo, hey, you will stop learning. And actually, yung mga kaaway ninyo, sabi ko, yung mga kagalit ninyo, use them so that you will improve. Because your enemies know your weaknesses. Di ba? Ito, hindi magandang style nito. Ito, hindi magandang style.
And then, makinig ka din sa kanila. Baka may matutunan ka. Kasi alam nila yung weaknesses mo. Kukunin nila, titignan na talaga yung kahinaan mo. Sometimes we can use that. At gusto ko po kayong tapatin. If you can abide correction, you have no business being in God's work. Or, you will not grow. If you can abide correction, you have no business being in God's work. Or, you will not grow. Because really, humility is a first principle in the work of God. If you are not meek and humble, then you will not learn. Alam niyo po, sabi ni John the Baptist, di ba? He must increase, I must decrease. Okay. That's a sign of humility. So, here's what it looks like when we receive correction in a great way. Ito po yung magandang response natin kapag tayo nakakatanggap ng correction or ng learning from someone. Number 1, don't make excuse. They don't make excuses. Diba? Pwede bang pakinggan mo na, huwag ka nang mag-rationalize. Number 2, they question to understand better. So parang, yes, I want to learn, pero gusto ko pa pong matuto eh. Ang ganda ng ganong attitude, di ba po? They recognize their own limitations. We all have limitations. I have limitations. You have your limitations. Everybody does. Okay? And of course, they don't take things personally. Ang dami po kasi mga, lagi sinasabi ito, offendicitis, di ba? Kailangan natin gumaling sa part na to. And of course, they choose not to be offended. They don't assume bad intentions in their corrections, leaving judgment to God. Right? Kung ang goal nung nagko-correct sa atin ay pahiyain tayo, bahala na siya kay Lord. Basta ako makikinig ako for correction. Okay? Also, they avoid attacking those who correct them. That's right. And then they see themselves as learners, not victims. Ang dami kasi pa-victim no? Parang, sinaktan niya ako. Tinuturuan ka lang naman. Ang daming mga pa-victim, di ba? Gusto ko itong mag-improve. But minsan nagiging victims pa tayo. Okay, next one. They accept criticism as God's guidance, even if it's not always right, and don't resist it. Alright? So this is very important. And of course, the last one is, ito, pinaka-favorite ko to. Tawa muna kayo. Okay? So, number 4 is, use humor to connect and disarm. Sino po dito mahilig sa joke? Ang saya kasi pag yung may humor, Talaga, try nyo po mag-preach. Lahat, sabihin mo na yung context, sigaw-sigaw ka dyan, tapos mag-joke ka lang. Minsan yung pa yung matatanda yung joke eh. Because really, humor, we have to use humor to connect with the people and the audience. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo to. If you're a minister of God's Word, don't take yourself too seriously. Dahil po nade-depress kasi masyado nilang tinitingin yung sarili na sobrang seryoso. At gusto ko pong sabihin sa inyo to, hindi po nakukuha ang respeto sa pagiging seryoso. Natatawa ako pag yung mga tao na they want to intimidate someone, they want to earn the people's respect, tapos magiging seryoso. Kunin mo nga to. Hindi po doon nakukuha. Hindi po tayo makaka-connect doon. Maybe they will follow you but they will not honor you or respect you. Kasi bakit? Yung mukha mo di ba? Mukha mo pa lang, bad trip na yung mga tao. Pero yung pag yung ang vibrant ng spirit. By the way, Jesus, sobrang vibrant po ng spirit niya. Bakit gustong-gusto siya ng mga bata? Ang mga bata po, di ba, ayaw nila sa mga masusungit yan, sa mga nangungurot. Pero the children, they like Jesus. Kaya nga sabi niya bakit pinipigilan yung mga batang pumunta sa akin? Let them be. Alright? Bakit? May humor po ang Panginoon. Not just that. Kung babasahin niyo po ang Matthew chapter 7, may humor po si Lord doon. Anong kinalaman ng muta at saka ng troso? parang si Lord, nag-use po siya, gumamit po siya doon ng metaphor para patawanin yung audience. Kaya tawa ng tawa yung mga audience nung sinupalpan ni Jesus yung mga Pariseo. Alright? So, sabi ni Rick Warren, one of my favorite authors, take God seriously, but don't take yourself seriously. Okay. 5 seconds. Oo nga, no? At sabi ni G.K. Chesterton, ang ganda din sinabi niya dito, angels can fly because they can take
themselves lightly. Yung mga angels daw nakakalipad. Kasi they take themselves lightly. And seriousness is not a virtue. Ito yung sinasabi ko kanina. It is easy to be heavy, hard to be light. Satan fell by the force of gravity. Bakit? Ang bigat ma-pride. Seryoso. Ma-pride. Bumagsak. Binagsak ni Lord. Ayos nung si parang Chursters no. At sabi po ni JC Gomez, sino yan? Yours truly. Sabi ko dito, matutong tawanan ng iyong self. Jency to. Matutong tawanan ng iyong self because at the end of the day, you're still a joke. If you don't think so, tanungin mo ang iyong asawa, ang iyong best friend, at iyong girlfriend, at iyong boyfriend, na ikaw ay isang joke. At the end of the day, we're all joke. Okay? Kaya please don't take yourself seriously. Tawa. Ako po minsan, natawa ako sa mga pinagagawa ko. Ewan ko po, nagki-cringe kayo pag naririnig yung sarili nyo. No? Ito, tulad itong ginagawa ko ngayon. Pag pinakinggan ko parang, mali ako sa part na yun. Jomel, mali. Nakakatawa. So, take yourself lightly. Di ba po? Parang, ang sarap ba kasama ng mga taong vibrant ang spirit? Sobrang light. So, points in humor. Humor brings people together. It shows our human side. Practice laughing at yourself. Ay, maganda i-practice natin i-laugh yung sarili natin. Bakit? Minsan, kailangan mong tumawa. Ang mga taong hindi tumatawa, mabawang bibig. Diba? Bakit naman? Tawa naman po kayo dyan. Diba? And of course, learn how to joke. Ayan. Ang joke po talaga, natututunan din yan through timing. Kahit na maganda yung content ng joke mo, kung wala kang timing, walang tatawa. Ikaw mismo talaga nakakatawa, hindi yung joke, okay? And of course, improve your sense of humor. And keep in mind, Jesus had humor too. And yung sinabi ko kanina, si Jesus po ay may humor din siya. Si Jesus, feeling ko ang galing mag-preach dito. Di ba? Hindi po magtatagal ang mga pinagpipreachan niya na maghapon. Remember na feeding of the 5,000, maghapon po yung seminar nila. Nagpipreach si Jesus maghapon. Hindi siya nilayasan, hindi siya inalisan. Bakit? Maybe Jesus has talaga may humor siya. Talagang natututo sila at the same time parang vibrant na spirit ni Jesus. I like it. And as I end, sabi po ulit ni JC Gomez, remember, in ministry, it's not just about what you do or say, but the spirit in which you do it. A Christ-centered attitude can move mountains. Alam niyo po, ang sarap kasama ng may magandang attitude. Kaya po, sa atin pong lahat dito, I encourage you na improve natin yung attitude natin. Kasi na-improve po yan Diba? At sino po magpaponder niyan? Ang Holy Spirit. Ask the Holy Spirit that the fruit of the Holy Spirit will be seen and be visible sa inyo pong buhay. Kaya, yun po, magkaroon po tayo anywhere, sa church, hindi lang sa church, kasi really, Christianity is best practice outside the church. Yeah. Makikita na talagang Kristiyano ka sa iyong kumpanya kung papaano ka magtrabaho at papaano ka sumagot sa iyong boss. Meron bang mga Kristiyanong tamad? Meron mga Kristiyanong lalong kulelet? Nakalagay sa Deuteronomy chapter 28, you will be the head, not the bottom, or you are the head, not the tail, di ba? You will be the top, not the bottom. So, makikita natin dito na ang mga Kristiyano nasa lugar. Kapag Kristiyano ka na nasa eskwelahan, maaaring nagtatap yan. Di ba? Maaaring nag-excel yan. Kaya, sa atin po dito, ang attitude natin ay we have to observe yung mga attitude natin. Okay? So, ayun po, I hope you learned from this episode ng ating e-joms dito sa Young Broads TV. At for sure, marami kayong ipaponder. Thank you so much for listening, and I will see you again next week, mga ka-Young Broads. God bless you.